Sa nalalapit na Miss Universe Philippines 2025 Puksaan Edition, back to Manalo ba or back to Chelsea? Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Intro, pasok! Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta, sa pagpapanood ninyo ng aking live, vlog, and mga short video. Diba ang ingay? So ngayon, dahil sa inclusion nga dito ni Maria Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines Puksaan Edition 2025, syempre lumabas sa aking napakatabang utak, charot lang sa akin talaga. Ano nga ba ang sitwasyon ngayon? Kasi si Chelsea Manalo ang kinoronahan ng 2024, manalo din si Atisa. Back to Manalo ba ang eksena? Or back to Chelsea, Chelsea Fernandez? Oh, di ba? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, guys. At syempre, pag-ano natin yun na ang Miss Universe Philippines press presentation ay bukas na magaganap. So, parang nakasisiguro na tayo na puksaan is real talaga sa magaganap na press presentation at saka sa coronation night ng Miss Universe Philippines. So, ngayon, possible ba na back to Manalo ang back-to-back na Manalo ang mananalo dito sa Miss Universe Philippines or back to Chelsea ang mag-crown sa Miss Universe Philippines? So, di ba? Ang bongga, nakakaloka. What a coincidence, di ba? Na ang ating reigning queen ay si Miss Chelsea Manalo. Tapos may nagkukumpit dito na Chelsea din yung pangalan. Tapos may apelido din na Manalo. O, di ba? Ang saya. So, mas sana ko papabor, o di ba? Kung kay Team Manalo ba or kay Team Chelsea. Ang saya kung ganun nga ang mangyayari. Tapos mag-last two standing pa tong dalawang to ng mga Diyosanes. So talaga lang naman maluloka siguro ang mga sangkabaklaan at kung ano na naman iniisip talaga. So ayun, kung si Atisa talaga yung panlaban natin sa Miss Universe at magre-represent siya sa Thailand, kabog talaga ng bonggang-bongga. Talagang hindi mo talaga talaga yung support ng buong Pilipinas ay talagang full force. For sure, full force. Meron ng mangilan-ngilan ng mga kontrabida at saka mga banalan o kaya baklang kanal. Mangilan-ngilan lang naman yan sila. Yung mga bitter lang yun sa mga natalo ni Atisa. Pero kung siya ang mag-represent sa Thailand, for sure talaga, full support talaga yung sambayan ng Pilipino para ilaban si Atisa sa Miss Universe sa Thailand. Kung siya. Paano ko naman kung si Chelsea? For sure, eto si Chelsea Fernandez, kung siyang ipadala natin, wala din yung problema kasi prototype din siya ng mga gusto ni Haluda Universe. Prototype din siya ng beauty at saka magaling din sa pasarela. Hindi naman magpapahuli sa com skills. Kumbaga, pwede rin talaga ng bonggang-bongga. So, ano yung chance na may ipadala siya ng bonggang-bongga kung matalo niya itong mga naglalakihang mga beauty queen dito sa Pilipinas at mag-back-to-back Chelsea tayo? Di ba? Kung sa Binibining Pilipinas dati, back-to-back ang nangyayari sa Miss Grand Philippines, Samantha Bernardo to Samantha Lo to Samantha Panlilio. Di ba? Ay, hindi na pala sa Samantha Lo. Samantha Lo, Samantha Bernardo to Samantha Panlilio. Triple back-to-back. Paano ba? Back-to-back-to-back ang nangyayari na pangalan lang naman. Malay mo naman, dito sa Miss Universe Philippines, may back-to-back din yung pangalan na Chelsea, back-to-back to Chelsea. Chelsea Manalo to Chelsea Fernandez. O kaya, hindi naman, kung pangalan ang binibini sa Miss Universe Philippines naman apelyido, Manalo to Manalo. O, diba? Malay natin. O, diba? Pero, ano kaya kung sila ang dalawang mag-last two standing, no? Si Chelsea Fernandez versus Atisa Manalo. Naku! Diyosanes, walang itulak kabigin. Laban. At sana wag lang mag-hold back, guys. Yun lang talaga yung ang iniisip ko dito sa dalawang beauty queen na to, kay Chelsea at saka kay Atisa, na wag silang mag-hold back when it comes sa performance nila. Kasi
To be honest, nakikitaan natin ang pag-hold back si Chelsea Fernandez din when it comes sa kanyang performance. Hindi yung bigay todo, pero nandun tayo yung beauty na ino-offer. Lalo na yung mga nag-smid niya. Winner talaga siya doon. Saka ang Josanes talaga. Tapos yung red lips niya talaga yung tatak sa kanya. And then ito naman si Atisa, talagang yung beautiful face talaga. Yung tatak sa kanya. At saka yung kanyang pag ano na mga anong tawag doon? Na pasarela. Nakakaloka yung biglang gumaganon siya. Yun lang talaga yung tatak Atisa ng bonggang-bongga. Hindi na talaga mawawala yun. Siguro bigyan niya lang na sana energy pa, at saka yung hindi nakikita yung holdback sa mukha. Pag sigurado kung wala na yun talaga sa mga performance ni Atisa, ay, sinasabi ko sa inyo, pag wala ng mga ganon, winner, obvious na crown na talaga kay Atisa Manalo. Same as din kay Chelsea Fernandez. Pag wala ng mga holdback, talaga ibigay todo niya kasi using of sexiness nitong si Chelsea Fernandez. Ito talaga, kung baga kung sexiness ang mga ang sexy, bukod sa sexy kasi yung katawan niya, ang sexy niyang smile niya, ang sexy ng mukha niya, ang sexy ng lahat ng parte sa kanya. Kaya, alam mo yun, yung wag na siyang mag-hold back, ibigay todo na ng bonggang. Yung salpukan talaga ng bonggang-bongga. Talagang puksaan talaga sila. Chelsea versus Atisa. Manalo versus Fernandez. O, diba? Ang saya siguro kung silang dalawa talaga yung last to standing. At nai-imagine ko talaga, nung sumali si Atisa Manalo, pang last to standing ba ito? Or may iba pa akong naisip na beauty queen. Hindi natin banggitin dito yung ibang beauty queen. May vlog naman ako tungkol sa kanila. Pero possible na mag last to standing talaga itong Atisa Manalo versus Chelsea Fernandez kasi ang ating 2024 Miss Universe Philippines ay si Chelsea Manalo. Naintindihan ba ninyo? Nakakaloka. May sense ba yung pinagsasabi ko? Ayun guys, hindi tayo, wag kayong magpa-kampante dyan ng bonggang-bongga. May chance talaga sila na mag-last to standing. Atisa ba? Or Chelsea? Kanino ba ako? When it comes kasi sa beauty, sa personal, mas gusto ko yung beauty ni Chelsea. Pero when it comes din naman kasi sa eksena at saka mga pasabo, mas gusto ko si Atisa. Pero kung sa puso ko, ay, bayaan mo na nga sila. Bayaan mo na nga sila magpuksahan. Ba't ako mag-iisip? Sino bang nasa puso ko? Atisa ba or Chelsea? Parang lumalamang yung Atisa. Pero hindi na naman kakabog yung Chelsea. Pero ano ba? Sino bang pipiliin ko for today's video? Wala na lang kaya sa kanila. Kahit sino sa kanilang dalawa, guys, wala akong problema talaga. Mapa Chelsea Manalo. Chelsea Fernandez pala at saka Atisa Manalo. Wala akong problema kung silang dalawa, isa sa kanilang dalawa, ang ipapadala natin sa Miss Universe competition. Parang full support pa rin ako, 100%, 1,000%, or 2,000 voltage na support ang ibibigay ko sa kanilang dalawa. If ever lang naman na isa sa kanilang dalawa ang mananalo sa Miss Universe Philippines. There you go, guys. Kayo, guys, ano ang comment ninyo at saka views, ano opinion na possible na mag-last two standing itong si Atisa Manalo at saka si Chelsea Fernandez na ang ating previous queen ay si Chelsea Manalo. Comment down below lang kayo at anyong violent reaction din, no? Kung ayaw ninyo sa dalawa. O di, next time. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam.